So magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Site visit tayo pero may naisip ako na pwede nating pag-usapan ngayon yung pag-finish sa pader. Marami tayong pwedeng gawin sa pader maliban sa pag-plastering dito at sa pagpipinta nito. So dun sa isang project natin, meron tayong iba-ibang treatment na ginawa dito sa Casa Senyor. Pakita ko sa inyo ano yung mga options na pwede nating gawin para hindi naman boring yung pader ng bahay mo o ng project mo. Okay? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Siyempre, yung pinakauna, hindi natin masyado kailangan i-explain itong painting. So, yung wall, typical na finish niya, plastered na kagaya nito, makinis. Tapos, applyan ng pintura. So, number 1, painting. Ang pangalawa na karaniwan ginagamit ngayon is veneer. Kagaya nito, no? Itong fluted na panels, no? WPC or PVC panels. Pag sinabing veneer, pinapatong siya sa isang wall. Kung ang finish man niya ay plastered o yan man ay wooden wall or drywall, tapos pinapatungan mo ng material. Kapag kasi sinabing veneer, magaang lang siya, no? At ang purpose niya purely aesthetic. So ito yun, no? Mostly ang veneer ay pinapatong sa wall, sa exterior wall. So number 2, veneer. Number 3, cladding. Ito, kagaya nito, syempre, karaniwan sa banyo. Kinaklad natin siya ng tiles. So pag sinabing cladding, mostly ang intention natin is protektahan yung wall. Kaya ang ginagamit nating material kapag cladding, usually yung mga hard materials, kagaya ito, tiles or bricks. So number 3, cladding. Kung i-differentiate natin yung difference ng cladding sa veneer, no, kagaya ito, brick wall. No, dahil ang intention niya is i-protect yung wall, gumamit tayo ng hard na material, no, which is bricks. No. So ito ay clay bricks. Dahil dito ay meron kaming service kitchen, kakaroon ng mga heavy cooking, mainit. So, kinlad namin siya ng brick. Pero kapag veneer kasi, mas manipis na material. No? Na ang intention niya ay purely aesthetic. So, yun yung difference, slight difference ng cladding tsaka ng veneer. Meron pang ginagawa yung iba. Tawag doon rendering. Pag sinabing rendering, i-apply siya sa wall mismo. No? Parang plastering siya. Panibagong layer ng palitada. Yung ibang rendering may kulay na. Tapos pag natuyo, may texture. So depende sa materials na mapipili mo. So yung application ng isang mix na compound, tapos i-apply doon sa wall mo. Ang tawag doon ay rendering. So isa pa yun, no? Na pwede nating gawin. At isa pa na ginagawa ng iba ay yung tinatawag na wallpaper. So yung wallpaper, familiar tayo dyan, no? Dinidikit sa wall. Tinawag siyang paper, although hindi naman talaga palaging papel yun. May material na meron ng medyo composite na, pinaghalo, ibig sabihin medyo may plastic na, meron ng PVC material, no? At merong fiber. So yun yung dinidikit sa wall, no? Para hindi ka na mag-paint. So maraming klase ng wallpaper sa market, no? So ang primary objective ng wallpaper is purely aesthetic, and ang application nito ay indoor only. So mahirap naman sa
exterior, gagamit ka ng wallpaper. Isa pa sa mga ginagawa ay yung upholstery, no? Upholstered walls, no? So syempre yung mga walls na example sa bedroom, no, yung headboard. Yan. So minsan nilalagyan siya ng upholstery na mayroong cushion, no, mayroong foam, no? Tapos may leather or fabric or iba pang material na binabalot doon sa wall. So hindi lang mga sofa o furniture ang nilalagyan ng upholstery, pati walls pwede ring lagyan ng upholstery. So ang tawag yan, upholstered walls. Baka gusto mong bumili ng bahay, meron akong binibentang bahay. Ito yung Japinoy house, no? Ako ang nag-design nito, ako rin ang nagtayo nito, ako rin yung makakausap mo kung gusto mo tong bilhin. Ang presyo niya 6.9 million, no? 87 or more or less mga 80 square meters ang floor area on a 57 square meter lot. 2 stories, no? May dalawang bedroom na ready na, plus isa pang space na pwedeng gawing bedroom. Ito yung TV area niya sa second floor, no? May dalawang toilet, may bathroom, mayroong magandang exterior or outdoor dining, no? So yung presyo niya 6.9 million. Ako naman yung makakausap mo, pwede nating pag-usapan, no? I-negotiate natin yung magiging final na presyo ng bahay na ito, no? So kung gusto mo, i-contact mo ako sa aking email, architected, one word lang yun, no? Architected tapos 28@gmail.com, no? Pwede nating bisitahin yan, samahan kita, no? Pasyalan natin, baka magustuhan mo, negotiate tayo, bilhin mo na. One step forward, 2 steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show feels, yeah. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. What's it gonna take for you to love, take for you to love me? Yeah. Summer's over, still getting nowhere, yeah. If winter blows here, baby, I fear we gon' disappear. Do you even want me? Do you even worry that I'm gonna love somebody else? Do you think about me when you're feeling lonely by yourself? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show feels, yeah. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. What's it gonna take for you to love, take for you to love me? Yeah. Babalikan natin yung topic natin, no? Marami pang nag-i-evolve pa, no? Ang iba't ibang paraan, methodology sa pagpapaganda ng walls, no? So sa ngayon, yun yung mga common, no? Yung mga common na ginagamit. Eventually, baka meron pang mga sumulpot na mga bagong materials, bagong methodology, na ang objective ay pagandahin ang iyong walls, no? Napakahalagang component sa bahay natin ang walls, kaya dapat lang na pagandahin ito at protektahan. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Hanggang sa susunod, magkita-kita po tayo uli. Ako po si Architect Ed. Bye!